National Grid Corporation of the Philippines pinaigting ang kampanya para mapanatiling ligtas ang kanilang transmission system. Narito naman ang ulat namin kasama si Karina Cayon ng PA Davao Region. Muling nanawagan ng National Grid Corporation of the Philippines sa publiko na tumulong sa pag-iingat at pagprotekta sa mga power transmission lines nito upang mapaniguro ang kaligtasan ng komunidad. So, ako namin nire-remind sa inyo yung mga drawing na pinakita namin sa inyo because these are based on actual incidents. The last yung kite flying, sometimes yung mga people carrying construction materials like bamboo. So sometimes they build houses underneath. Lately ho, ang naririnig ko sa mga colleagues ko po from ONM is that the children have discovered that kung titiradurin nila yung mga linya namin, yung mga insulator, it will cause a spark and it makes them happy without realizing how dangerous it is. Si Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson ng NGCP, ay nagpaabot ng panawagan mapanatili ang pagiging durable at ligtas ng transmission system ng NGCP, hindi lamang para sa kaligtasan ng publiko, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalidad ng power system operations. Sa Power 103 Orientation on Power System Operations para sa mga miyembro ng media sa Mindanao na ginanap sa Davao City, nagbigay si Alabanza ng transmission line safety tips para sa mga host communities ng mga transmission structures ng NGCP upang makaiwas sa mga aksidente at brownout. Isa sa mga safety tips ay para sa mga magulang na huwag pahintulutan ang mga bata na magpalipad ng saranggola malapit o sa ilalim ng mga transmission lines o umakyat sa mga upang maiwasan na makuryente. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paglagay ng mga antena, pagpark ng mga sasakyan, pagpapatayo ng mga bahay, pagtatanim ng mga punong kahoy at pagpapausok malapit o sa ilalim ng mga transmission lines. Hinimok din ng NGCP ang mga residente na mag-report ng mga insidente kung saan nagagapangan na o napapalibutan na ng mga sanga ng puno ang mga transmission lines at kung may makukuryente, dalhin kaagad ang biktima sa pinakamalapit na hospital o medical facility at i-report ang insidente sa lokal na pulis o barangay officials. Para sa Telebisyon ng Bayan, Karina Laminarocayan, Philippine Information Agency, Davao.